Sige, sir. Pwede naman din po, sir. Option lang po. Pwede naman na pa-sloping tayo dito sa gilid para gradual yung pag elevate papunta sa likod. Pwede po ganun. Okay. Opo. May mga options na po tayo. Depende po. So, ayun. Kasi hindi rin naman ganun kalaki kung iikot ka from carport to back door. Kumbaga, architect, itong likod na to, itong may nakalagay na 54 ba to? Or B4? Hagdan, entrance to sa likod. Opo. Pwede po yan sliding po. Oo, ang inisip ko, pwedeng sliding door or pwedeng door talaga. Opo, pwedeng yung double swing, pwede yung open to outward na door, pwede po yun. Ganun naman po, usually. Hindi yan. Hindi yan, sa gitna. Yung kabila, gitna. Nawala pa. Saan ba dito? Dito? Yan kana. Yan po. Yan po, engineer. Opo. Nawala ko. Sige, go ahead. So, ayun, meron po kaming nito, kasi po, yung pong lot as discussed before, naka-ano po siya, naka-slope. Pero we would suggest po, sir, sana na i-cut and fill na lang po natin. Oo, hindi. Actually, dinidiscuss namin kanina ni Stedger sa kanina engineer na yung lot talaga, hindi na siya sloping pala. Nung pinuntahan namin ngayon, nung over the weekend, flat na siya talaga. So kung itatayo ito, ipapatong mo na, flat na siya talaga. So mag-a-adjust na lang tayo dito kasi ito yung pababa. Yung kalye lang yung sloping, pero yung lote, naka-flat na siya. Okay lang po, sir. Okay na yan. Ang mangyayari dito, sir, architect, magiging cut and fill tayo. Para yung, yung dun sa kanan natin, lagay natin dito sa kaliwa. Para wala tayong backfill at saka wala tayong kukunin na lupa. Yun lang. If naman po, sir, if hindi masyado mataas yung inclination, sobrang negligible na po yun. Cut and fill na po talaga ang... Oo, hindi. Parang ang obvious lang naman na sloping is yung kalye talaga. Pero yung lote, parang yung developer itong subdivision, parang finlat niya na lahat ng mga okay. Mas mabuti nila. So, proceed po tayo sa second floor. Sorry, architect, bago ka itong entrance foyer, may divider ba to? May wall ba to? Wala po, pero meron siyang itong parang baffles dito sa gitna papuntang dining. Pwede naman po yan tanggalin, if ever. Hindi, yan yung parang slants na gano'n. Opo, slats siya. Pwede naman po siyang tanggalin. Slats po, slats. Sa akin, okay lang naman para hindi pagpasok mo, at least mabibreak yung mata mo eh. Okay. Pero ito, from the slat... Dito may kasi sir, Okay lang ako na may slats dyan. So, ibig sabihin, ito hindi to bakod. Yung pagpasok mo sa main door, foyer, itong area na to, hindi to wall. Hindi po. Okay. Po siya. Wag talaga. Pagpasok mo dyan, pwede ka pang maglagay ng kung ano-ano dyan kasi space pa rin yan. Opo. So, proceed po tayo sa second floor. Sige niya. Sir, may tanong ka sa ground floor bago natin foyer. Tapos ito naintindihan ko naman display shelves para magkaroon ng divider from the May wall ba to from the powder room or shelves lang to yung parang sa TV? Ano po siya, sir? Pwede po yung floating shelves. Floating shelves. Okay. Pwede po. Tapos itong kitchen, ito na yung kitchen niya. Itong area papunta dito sa may exit, yung parang meron ka na rin parang breakfast nook dito. Opo, napagkasya na po namin. Kasya nyo na dyan. So, eto na yung ref. Tapos, ref, lababo. Ayun. Okay na pala. Napagkasya na yung breakfast nook. Kasya pa 3. Or actually, pa yan eh. Pwede mo pang bawasan yan na good for 2 lang. Tama ba yung nilagyan ko ng green? Yan yung nook, di ba? Opo. Okay lang ba yung ganyang kalaki or feeling ko medyo mahaba pa siya?
Ano na po yan, sir? Ample na po siya. Pero kung gusto niyo yung dalawa lang, pwede din po. Kukunan natin ng mga 0.2, ganun. Hindi, sige, ganyan na muna. Kasi yung ano sir, yung may yung sa sudan, ano ba tawag doon sa Tagalog sa sudan. Tapos yung kasi baka marami kayong ulam sir. Sana. Tapos yung dining table, kumbaga yung dining area, pwede ko pang i-adjust ng konti banda doon para hindi lang nakadikit dito. Tama po. Pwede din po i-rotate yung ano, sir. I-rotate Oo yung... nga, no? Madami ka ng option kasi medyo maluwag siya. Opo. Pwede mo i-rotate yung ano. Pwede mo i-ganyan. So yung dalawang heads nandito. Opo. Pwede po. Okay. Sige. Tapos hagdan na to going up. Then powder room to. Toilet and bath, powder room lang to. Powder room po yan. Hindi Sige. po yan toilet and bath. Powder room. Sorry, TNB po nalagay Sige. namin. Actually, ang ano ko lang, ang ganda na nitong area sa baba kasi hindi mo na maramdaman na medyo maliit yung lote. Opo. Tama. Parang yung living area mo lang parang lumaki na eh. Yung luma kasi po parang ang liit nung sofa. Oo. Pero ito, scaled na to, no? Opo, scale po to. So kumbaga, malaki. Actually, ang laki na nitong sofa na to. Nakikita ko. Opo. Mas i-recommend ko din po talaga, sir, na nalakihan yung living area kasi po, andyan po normally na tatambay yung mga guests niyo po eh. At saka wala kaming ibang space kundi dyan lang. Opo. So, okay na po. Proceed po tayo sa second floor. Last. Para nisip ko lang na wala yung lanay mo, no? Kasi ginamit na natin as service area. Actually, pwede po maging lanay itong sir, itong open space adjacent sa kitchen. Ayan po. Kasi baka yung hangin hindi na makapasok. Ano naman po, yung lanay po, pwede naman po yung parang meron po tayong tinatawag na yung clear na polycarb na mga... Ay, polycarb na malinaw. Opo, pwede. Maganda naman yung mga polycarb ngayon, di na katulad doon yung may giring-giring. Oo. Opo. Para na siyang tempered glass. So just in case, baka na lang, to follow na lang kay engineer pag kinaya pa ng budget. O lagyan mo na ako ng dyan, engineer, ng lanay. Opo. Siguro lang muna, structural muna tayo, sir. No? Oo. So, ako, ang unang-una ko talagang kailangan kong mabuno is magkano magiging structural nito. Kasi yun ang main eh. Tapos ang next na paghahandaan ko, interiors eh. Opo. Ay, yung finishing, ang finishing ako kinakabahan eh. Yun yung malaki, yun yung madugo. Yun yung madugong labanan yan. Kasi structural, nandun yung, kasi buhos yun eh. Buhos, bakal, semento, yun yung first na paghahandaan. Ang next kong pinaghahandaan, yung finishing na. Yun, opo. Tama po. Pagka naumpisahan mo na, sir, doon na. Oo nga eh. Wala ka nang... Kaya ang plano ko talaga, medyo yung savings talaga tinatabi ko para ko sakali, ito pang structural, ito pang finishing. Parang tinatry ko talagang pagkasya. Yung gusto ko siyang matapos yung budget na at least makapag-ready ako up to structural. Tapos hanggang sa mabubong, hanggang bubong sana yon kaya ko. Tapos habang ginagawa niya yan, pag-iipunan ko yung pang-finishing naman. Ako, yan, sir. Overtime talaga yan, sir, ano? Hindi naman. Tinitignan ko kasi right now, sabi ko, siguro naman kaya ko na hanggang structural. Yung finishing na lang pag-iipunan ko muna talaga. Sige, walang problema, sir. Tsaka, tamang-tama din naman, yung builder naman yung magiging niyan. Oo. Baka kasi along the way, habang binubuo natin to, makakuha ako ng ibang racket, baka madadagdagan ko yung budget. Kumbaga, pinaghahandaan ko naman talaga siya. Hindi, ma-inspire ka, sir, pag may ka. Pag ginulang ako architect engineer, magbebenta ako ng liver. Huwag naman, sir. Naman, sir. Naman kasi nervous ako nung pinakita ni engineer. Sabi ko, ang laki na niya. Apakasimple lang yung una kong ini-envision. In fairness, maganda naman. Kaya lang parang kinabahan lang ako nung nakita ko. Ang umandar sa akin, peso sign. Magkano kaya?
Yun yung Okay. ano. Sige, architect, second floor. Sige. Sige po. Pero architect architect at saka engineer instead, nai-imagine nyo naman ano yung magiging finishing niya sa loob. Opo. Ano lang po siya, Within the Japanese Scandi scheme pa rin tayo. opo, ano po talaga, as ano yung ni-require nyo, yung wabi-sabi na effect, Oo. pwede po talaga natin yun. Actually, may mga nakita pa kanina, parang may sinusundan din akong architecture, pero sa ano siya, parang Tansa Cavite. Sabi ko, oh, ito yung colors na gusto ko. Ano po usually, minsan Ano rin po, siya, Japanese Scandinavian yung design nila. Kaya sabi ko, Yes. oh, ito yun. pwede nyo ma-send sa amin, sir, para may reference po kami. Sige, screenshot ko lang. Pero gusto ko kasi makita mo na nung ginagawa nyo to, I'm sure nai-imagine nyo ano yung itsura, yung talagang detailed na niya. Opo, yes po. Ano naman po yun, pwede naman po yun to follow kung for example, during construction, pwede po natin i-follow yung interior, yung itsura ng interior para along the way, mas ma-envision nyo. Kasi minsan po, doon na po... Ngayon, hindi ko pa, dito sa syempre floor plan lang to. Gusto ko makita kasi ang next na hingin ko siguro, ano yung na-envision nyo na itsura niya? Parang design na niya sa loob. Okay po. Kumbaga, cross-section sa loob nito. Kasi sa labas, elevation lang naman yun, sir. Tapos may kami term sa engineering sa architectural cross-section. Kumbaga, hahatiin yun sa loob. Tapos makikita doon yung mga nasa pader nung nasa loob na yun. Tsaka kung po pwede namin, render namin talaga yung yung nasa loob para mas magandang tingnan. Kaya tapos gagawin mo rin ba ako ng so pag nagawa niya ng interior niya, yung parang nakikita ko na pag yung mga parang 3D na papasok ka sa bahay, ito itsura. Ito, sir, buti natanong mo yan, sir, nag-usap kami ni Sted. Mas maganda sana, Sted, pagka sabihin niya. Pagka final na, ako naman pag final na siya, gawa mo na para na-imagine ko na kasi architect, iba yung charge natin dito sa pagka-walkthrough na. Kasi hindi kasama sa amin yung sir. Ang tawag niyan, sir, is walkthrough. Pero mura lang naman siguro pag si architect ng pag gagawa ng walkthrough. Sige, basta tapusin lang muna natin. Sige, pala, medyo umahaba na yung kwento ko, 9:29 na. Okay, ay architect, go ka na, second floor. Pag-akyat mo dito. Pag-akyat po natin, sir, as yung sa request nyo, yung actually, pare-pare lang to sa nagawa ni Sted. Ang nilipat lang po namin yung bedroom 1, yung kanyang position, nandito na po banda sa lower left. Yung master bedroom, yun pa din po. At saka mas lumuwag po siya. Maluwag na ba yan? Opo, mas na to. May... Saan ba dito yung mas malaki architect, yung bedroom 1 o yung master's bedroom? Pwede naman po to ma-adjust. Gawin natin mas malaki yung master bedroom. Pwede natin to ma-adjust papunta left side. Wala pong problema doon. Opo. Parang kumbaga ang itong master bedroom, itong right side na wall ng bedroom 1, pwede natin i-move mga 1 meter to the left. Tapos itong room ng walk-in, itong left wall ng master bedroom at saka ng walk-in closet, pwede natin i-move to the left ng 1 meter din. Sorry, itong master bedroom. Lakihan natin yung dito. Opo, yan. Tama po yan, engineer. Opo. Tapos yung bedroom 1, dikitan po natin konti. Yung right wall ng bedroom 1, ganyan po. Tama. Pwede naman po. Actually, hindi na ako naman ang iniisip ko, ano ba maglagay ng ballpen? Ako pwede lang akong sumulat. Susulatan ko sana to. Pero parang paano ba? Paano ba? Hindi ko rin kabisado itong yung Google Meet na to eh. Kasi hindi lang ata makaka. Gusto kong kung saan ba kayo pwede wala ba kayo nakita? Let others siguro Nahanap ko yung Yan. Yan. Meron ba?
Ayan, ito. Ano ba? Ganito po mangyayari, parang, kumbaga, ito na wall, move po natin dito. Tapos ito naman Konti. na wall, Oo. Kasi feeling ko parang masyadong malaki yan eh. opo, move natin ganun. At the same time, ito na part, mamumove siya dito, yung balcony parang lalaki, parang gaganon. Hopefully na. Question. Okay lang ba kung ang balcony is pag ganun na? Paano ba mag-drawing? Pag ganyan na, yan, pag ganon. Opo, pwede lang po. Walang problema. Kaya nakapagsulat ako. So parang, Gusto nyo diretso. ang nakikita ko naman, kung sakali, from here, pwede kayang ganyan na lang, yan, para lumaki siya. Yan. Tapos, ito, para babawasan mo, di ba? Kung ilan yung inalis mo dito, ang room mo magiging ganito na lang. Yan. Tama? No? Opo. Yan. Tapos, Tama. I'm thinking, ang terrace mo, instead of nasa tapat ng masters, dito na lang. Ang reason din po, sir, bakit andito yung... Oo nga. Sige, may ano ba? Kasi po yung carport para hindi maulanan yung... Agree. Oo nga pala. Parang magiging bubong to ng carport. Opo. Pero pwede naman po, sir, ganito. Kung gusto nyo, pwede naman na ito buo, gawin natin balcony. Hindi na. Magastos na nga yun. Kasi syempre additional buhos yun eh. Sige. Baka ito na lang, ano na lang siguro, architect. Agree ako na I think the bedroom one is too big. Masyado siyang malaki. Baka pwedeng bawasan mong ganon. Tapos, itong walk-in closet, I think this is enough na. Parang in proportion naman siya sa banyo. Baka pwedeng ganito lang din. Ito lang ang lakihan natin, yung room, ganyan. So hindi na yung walk-in. Feeling ko kasi enough na yung space niyang walking kasi may linen storage pa tayo dito eh. So kung hindi na kung pwede pa rin namang gamitin itong storage na ano shoes, pwede mong ilagay diyan. Opo. Or pwede din po, sir, ano na lang po to, yung parang kumbaga hindi na kayo kailangan bumaba dito, maglagay lang kayo dito ng konting parang yung refreshment, yung tubig. Medyo marami ka na kasing magagawa eh. Kaya inisip ko, lalakihan mo pa rin yung walk-in. Hindi na po, pero parang dito na area, parang lagay lang kayo nung parang... yan. Corner na yan. Pero, pwede ba to, itong ginagawa ko na... Ay, sorry. Paano bang magbura? Pero ito, pwede bang ganyan, na lakihan na lang? Yung room na to. Opo. Tapos, so yung yun, ang terrace mo, magiging ganito na siya. Ganyan. Lalaki lang din yung terrace. Opo, ganyan. Hanggang ganyan. Susundan niya pa rin yung adjustment, no? Opo. Or pwede bang... hindi. Hindi pala. Ay, hindi si Ian, no? Ian. Sige, kung habol daw siya eh. Ian, magandang gabi. Sige, Seth. Siguro, ang last... Ian. Ang last na lang... Ay, nandiyan na siya. Siguro ang last na lang, okay na tong design sa taas also. Kasi ang nakita ko, liitan lang tong bedroom 1, adjust ng konti itong masters para lumuwag pa ng konti. Siguro kung 1 meter, siguro kasya ng ganon. Tapos bawas ka ng 1 meter dito sa bedroom 1 para makuha natin ulit. Then, diretso ka na ng terrace na ganon. Opo. Yun. So parang may konting area pa dito. So paglabas mo, hindi ko lang alam, so pinto pa rin ito. Ito pa rin na magiging pinto. Ganyan. Ito pa rin yung pinto, di ba? Opo, ito pa din. Yan sa may balcony. Oo. So ang gusto ko lang dito, nagkaroon ka ng ano dito. Pwede ka maglagay ng altar dito. Opo, pwede. Hindi naman. Diba? Pwede ka maglagay ng altar dyan or something. Okay. Yan. Well, I think ito mas malapit na dun sa gusto namin. Ang ano ko na lang yung master's bedroom nga, kung pwedeng adjust ng konti ng ganito.
Tapos, okay na ako. Kasi kinakabahan na ako sa finishing cost at saka ano. Ang tanong, doon na tayo sa ang tanong, sir. O, Oo mamaya. na. Sige, ano ba, sir? Tanong ko na lang, magkano ba yung budget natin? Hindi, right now, nasa 2M pa lang yung pera namin eh. Okay. Kaya naghahanap pa kami ng paraan para madagdagan. So, inisip ko naman, baka naman kayanin na namin yung structural lab. Pero habang ginagawa niya yung structural, tatry naming dagdagan para by the time na umabot na tayo ng finishing, baka may budget na rin kami. Oo. So right now, ang nakikita namin, kumbaga ang makukumpleto namin, baka meron kami ng mga around 3M na pwede na nating gamitin. So, racket na, sir. Tas racket na muna ng racket hanggang matapos natin siya. Kaya kailangan ko na lang, sige, adjust tayo dito sa floor plan. Tapos, patingin naman anong magiging itsura pag ano yung mga finishing na pwede pa nating gawin. So, baka naman pwede nyo kami bigyan ng interior. yun naman, architect. Interior, siguro. Kasi feeling ko, like yung sa ground floor, yung mga slats, nakikita ko lang yung slats na nandun. Pero pag nakalagay na, pag nandun na sa bahay, ano ba itsura niya? Yeah. Anong magiging look niya? Kasi dito sa floor plan, syempre slat, ano lang, yung small square lang nakikita mo. Ano po, sir, if okay lang po sa inyo, yun pong interior, kasi kung approved na po talaga to, pwede na po kasi namin simulan yung working drawings. Pero po, yung interior po, most likely, malaki pong chance na mag-change po yung i-represent namin pagdating na ng construction. Ito po if okay lang po sa inyo, pwede po yung interior, pwede po namin i-follow kung during construction na para at least mas malapit na doon sa implementation niya. If okay lang po sa inyo. Para din makita ko ano ba yung itsura nung na-imagine mong tiles niya, anong magiging itsura ng mga slats, anong itsura nung like itong slats dito sa tabi, anong magiging itsura niya. Para at least ako, na-imagine ko na pag natapos tong bahay, eto itsura niya. Opo. Oo. Tapos anong mga na-envision mong well, sige. Siguro as we go along, baka pwedeng nga, engineer ko sakali, eto muna natapos namin, etong living room. Yes. Kasi sir, may disadvantage siya. Hindi naman sa sir. Kasi yung kadalasan ng mga client namin, pagka inano na lahat, ilatag na lahat yung mawawala yung excitement nila. Kumbaga, mawawala yung excitement, sir. Kaya kumbaga, mawala yung talaga, sir. Yung kasi natagalan na parang. Natagalan na. Tapos nakita na nila, parang kumbaga, din pala. Nakuha mo yung ko, sir? Yung gusto kong hindi ako naman. Kaya yung mas maganda siya i-present pag pag malapit na yung implementation kasi mas doon na din kasi yung time na hanap na ng tiles, at least malapit lang doon sa present. Kasi sir, yung focus natin sa sa structural, kumbaga mawawala doon sa natin. Nag-advance na tayo sa interior. Kaya mas maganda kung sa structural, focus muna tayo sa structure. Yun nga, na-imagine nyo naman na ano yung magiging finishing niya inside. Siguro architect, gusto din na ni sir gusto rin kumbaga lang, hindi naman lahat. Hindi ako, mga lang naman, mga, kumbaga sa pelikula, commercial, teaser lang. Kumbaga, pwede po, walang problema. Sa lang, pwedeng pakita lang ulit yung buong house. Yung unang Pinterest, parang yung first exterior, or second. Yung exterior. Yung exteriors lang. Muna. Delete mo muna yung drawing. Wala, hindi ko pala. Kailangan ba ako mag-delete? Kita niyo, sir? Hindi ko matanggal tong ako yung nagsulat. Kasi sa akin,
Tinay ko erase, hindi ko ma-erase. Ano ba yan? Ano erase mo? Ayan, Ayan. Wala na? Ano ba? Clear all. Agad yun. Yan. Wala na. Ayan. Clear na. Meron pa din. So Wala kung na. pwede, mag-a-adjust din. Yung sa baba, hindi naman nasusunod kung mag-a-adjust tayo dun sa taas, no? Hindi na po. Ito lang po. Hindi na. So kumbaga, medyo hahaba lang ng konti yung terrace. Parang Kasi- mag-adjust siya dito. Ganito siya, sir. Oh. Pupunta siya dito. Ganyan ba kalaki or up to here lang? Mga ganyan po. Baka Yun, dito. yan, hanggang dyan lang, no? Tapos yung pintuan dito na. Oo. Tapos ito, mamove dito. Hindi, sige, siguro, adjust mo ng ganyan, pero I think more or less okay na kami dito. Niisip ko lang, ayan, may lighting na dito, may ilaw na. Tapos, architect, ito yung sinasabi na pwedeng from kotse, dito ang daan sa gilid, papunta sa... Opo, yung right side po. Okay? Hindi natin makita yung no? Sa left side at right side. Kasi may nakita ko dito na render ni no? May Dun sa render, isang may picture, render sir. si architect pero nakaganon lang. Yung third, yan, dyan, pag ganyan lang. Ito yung daanan, sir. Ito. Oo, nakikita ko na dito ngayon yung daanan. Ito, oo. Bintana ba to, architect? Ito, Asan, no? yung sa likod ng sasakyan. Opo. Sa kusina. Kumbaga kung magbigay ng ulam sa labas, dito na dadaan architect, ano ba? Ayan. Ito siya. Ito na bintana. Ito. Hindi ko makita yung, may drawing ka. Architect. Ito. Itong sa plano. Ito. Sa plano. Okay. Ito. Ano ko. Sige. Architect, hindi siya full window. Ano lang po, kasi po, sa taas po niyan, meron ka pong cupboards pa eh. So, Oo nga Opo. pala sa taas. opo. May mga ano ka pa niyan. May mga storage ka sa taas. Ayun, parang mga cabinets. Opo. So far naman, parang wala na akong comment. Si Ian na lang. Yan. Pagka ganitong mga lights sa taas ng ceiling, pag naano yan, sir, napunder, talagang akit si Ian dyan. Ano ba tawag? Madali bang mapundi mga pin lights? Ay, hindi naman, sir. Hindi naman. Alam, talagang reserve tayo ng isang hagdanan talaga para dyan sa... Oo, siguro. At saka panglinis din eh. Ito nga yung mga overhang. Sige, bahay lang naman tayo, sir. Pwede niyo akong tawagan. Puntahan ko kaagad dyan. Oo nga. O kaya, may mga tauhan tayo, sir. Okay, sa akin medyo ito at least 90% na siya na okay na kami. But including yung exterior. Architect, may dagdag ka. Pero architect, talagang ang last resort talagang firewall on this side, no? Ano po talaga, Yan kasi yan pwede talaga. naman po yung litan natin yung lote, pero yun nga, magiging cramp yung sa loob. Oo, kasi ang luwag. Kumbaga isang tao, sir, na naka-stand, wala siyang masandalan. Mas maganda yung naka-stand siya na may sinasandalan siya. Ganun. Okay lang, parang hindi na namin nakikita si kuya sa kapitbahay. Actually, ang problema na lang napansin mo, nakita na ba ni architect yung mga picture natin sa bahay?
Meron naman, kasama naman siya sa ano dun sa grupo natin sa ano. Oo, 'di ba may bahay sa left, sa side at saka sa likod nitong lote. Talagang ang wala lang ano yung kalye lang ang walang nakaano. Opo. Nakita ko po. Kaya nga gusto ko dito may ano dito sa may washing area mo, may bubong para kung anong ginagawa namin, hindi kami masilip ng kapitbahay sa likod. Ayun no, yung bubong na to, ang taas kasi nito eh. Or matatakpan na namin ito pag tinayo mo na yung second floor. Makikita niyo tong bubong sa right side niyo, sir. Bubong nung... Alin? Ito? Yung firewall po, dito po banda eh. Dito. Ganito yung bahay niyo. So itong itong kapitbahay dito, hindi na namin makikita to. Tapos, itong sa likod? Ito, makikita pa rin namin. Yan ang makikita nyo, yung sa right side. At saka ito, makikita pa rin to. Kasi ito yung magiging area ng carport, di ba? Ito yung carport eh. Yan. Tapos, ito na yung magiging, ini-imagine ko lang, ito na yung magiging sala, ito yung entrance, yan, ito na yung carport. So, ito firewall to, ganyan. Opo. Tama. Okay. So, siguro yun na lang, last architect, yung last na pinag-usapan natin sa second floor. Baka pwedeng konting na lang. Opo. Adjust dun sa size ng master's bedroom. Yung bedroom 1, baka konting kung ano yung tatanggalin natin, yan yung ilalagay mo kay master's bedroom. Tapos yung walk-in closet, I think that's enough na. Malaki na siguro yon kasi ang dami na nung cabinet na yun eh. Opo. Maliit lang tignan dito sa floor plan, pero in reality, I think that's enough already for 2 people na ganun kadaming cabinet. Tama po. I think that's sa akin medyo okay na kaming dalawa doon sa design na to, itong house. Okay na kami diyan. Medyo nag-worry lang ako kasi parang ang laki ng bahay. Oo. So, medyo okay naman na kami. Okay naman na kami. Wala na akong masyadong comment dito sa labas. Including yung loob naman, okay na kasi feeling ko na-address naman natin, hindi ka mukhang claustrophobic inside. And even dito sa foyer, architect, may na-imagine pa akong ilagay dito eh. Opo. Pwede po dyan yung mga sapatos nyo, ganun. O gawa mo ako ng dyan, nalalagyan ng sapatos. Opo. Ayan, pwede ngang, mahaba-haba pa rin itong foyer na to. I think that's, parang kasi laki rin to ng banyo eh. Opo. Oo. Madami pang talaga dyan. Kumbaga, may madami pang pwedeng gawin pa dyan. Oo. Ayun. So actually, parang sabi ko nga kanina, at least 90% ito na or nasa 95 na tayo. Yung second floor na lang para at least maumpisahan na natin talaga yung mga plan. Gagawa niyo ba ako ng mga electrical, plumbing, gano'n? Gagawa ba yun? Yes. Ba yun? Lahat na yun, sir. Ano gusto mo, sir? Natin centralize yung aircon? Ha? Centralize yung aircon? Buong bahay yung aircon? Pwede naman, actually. Or ano bang suggestion? Buong bahay or ano na lang? Or yung mga pedestal na aircon? Gawa din tayo ng architect. Kumbaga, meron ventilation. Sir, may po, engineer, meron po yung option yung isang condensing unit lang tapos 5 aircon units na sa loob. So, pwede ganun. Pwede ganun. Baga, mas makatipid tayo doon kung isang condenser lang tapos lang. Pero hindi na muna natin isama doon sa sir. Wag na muna. Pero lagyan niyo na kami ng option na ganun para at least alam namin. Na natin architect, no? Yung Pero part yun siya, dapat yun siya isali sa kasi sa working drawings. Planning, para makita kung saan siya ilalagay. Saan nakapwesto yung mga socket, saan nakapwesto yung mga aircon. Opo, part po yan sa working drawing, sir, para ma-approve sa building permit. Sana yung hindi masyadong naka-display yung mga aircon. Yung mga makina. Hindi, isa lang makikita doon sa ano ba yung architect? Isang condenser lang makita sa labas? O
Opo, parang ganun. Isa lang nasa Isa lang labas. ano. Opo. Tapos di-distribute na niya sa 5 yung Opo, may ganun po. ganun na mangyayari, sir. Sige. Basta at least ang ano lang din, may pwesto na kung saan ilalagay para pwede nating kung ano, kasama na sa drawing yung ano, yung aircon niya. Most likely dito po 'yan sa likod, sa taas ng ano, sa may ano to, service area. Opo. Yung sa plumbing architect, wala namang problema, no? Yung sa drainage natin. Kasi sa tingin ko, naka-incline naman yung ano eh. Opo. Sopa. Oo. Ang set ngayon dito, architect, yung ano niya, septic tank. Saan ba natin ilalagay dito? Kasi una din yan ano eh. Isama ba natin dito sa ano? Sa ilalim ba ng washing area o dito sa sinasabing lanay? Ano, usually sa ngayon yung mga septic sa harap na kasi Dito sa carport, oh. Yun din yung ginawa namin dun sa ano. Nasa ni architect ano, Burgos. Nasa harap din yung ano eh, septic. Para pag mayroong Poso Negro, hindi na sila papasok doon, dito na. Di na sa likod, opo. Dito sa likod, dito na sa harap. Nakuha niyo, sir, yung ibig sabihin yung septic tank. Kasi ano, so okay na tayo doon. Ano ba usong septic tank ngayon? May nababasa kasi ako yung mga plastic na septic tank. Hindi advisable yon. Hindi po sir, wag po yun. Yung pa rin tayo sa conventional tayo, sir. Kumbaga pahaba ng hindi manimaho. Ano ba tawag doon? Opo. So, okay, sir, baka may tanong pa kayo, sir, kasi ano actually wala na akong maisip pa na question. So, more or less sabi ko nga yung design, yung itong exterior niya, we're okay na. Tapos yung floor plan lang, konting adjustment na lang dun sa master's bedroom and yung extra yung bedroom 1. Kasi okay naman yung size, liitan lang ng konti kasi we were thinking talaga pwedeng maglagay ng 2 double deck para kung sakali pwedeng 4 na tao kasi right now yung design ni architect dun sa bedroom 1, feeling ko kahit 6 kasyang tao dun eh, tatlong ikot na double deck kasya doon eh. Pero I think liitan lang ng konti, dagdagan ng konti yung masters para hindi masyadong masikip doon. Kasi wala naman kaming ibang kasama. Okay. So nakikinig naman si Sted nakikinig naman si Sted, kaya ngayon din namin usapan namin ni Sted ni architect yung panibagong kasi ano ba sir, i-rate mo yung namin sir, performance nung dati sir. Kano ba yung namin? Kasi sabi ko sa iyo, babawi kami, di ba sir? Siguro nakabawi na kami yan, sir. Oo, okay naman na. Actually, okay naman kasi yung una naman pinresent ni Sted is based on the peg na pinadala naman namin. Yun yung wala naman kasi kaming idea pa noon anong itatayo namin, paano namin tatayo. So naghanap lang naman kami ng idea o baka ito kasya doon sa bahay based on the drawing, sabi namin. So yung ginawa naman ni Sted, I think that's okay also kasi naka-base. Nung una nga, nung nakita ko yun, ito siguro pasok sa budget namin. Ngayon, tong ginawa ni architect, wala na akong budget dito. Pero eventually, sa naman sir, sa lahat kabuuan naman ng yung presentation, at least sir, nakabawi kami sir. Di ba sabi ko sa iyo, babawi kami. Oo. So, okay naman. Actually, ang ganda nga nitong ginawa ni architect, kinabahan lang kami. Kasi sabi ko, shit, ang ganda na. Magkano na kaya to? Kinakabahan. Sa structural, mukhang kakayanin namin. Pero pagdating sa finishing, ninenervyos na ako sa finishing. Ano lang sir, klaro ko lang din po. Gusto ko lang din po bigyan ng credit si Sted at saka si Jaika. Kasi sila din po talaga yung madugo magtrabaho nito. Oo nga eh. Kaya sir, gusto ko lang naman meron talagang architect para naman talaga ma-address talaga namin. Di ba napag-usapan natin. Oo, at saka na-address naman na i-marry yung dalawang designs na gawa naman talaga dito sa itong third revision natin. Okay. So ngayon sir, ang next step natin is yung revision na yung siguro konting revision na lang dun sa floor. Konting revision. Saka i-send nyo lang yung second floor lang muna. Tapos pag nag-okay na kami dun sa second floor, pwede na natin umpisahan na talaga lahat ng plano. Okay. So yung estimate sir, hindi pa? Pwede, hindi. Kung na-adjust mo na yung na-adjust na yung master's bedroom, yung second floor, pwede na rin nating kasi titignan ko na lang naman yung floor plan na yun eh. Tapos pwede na nating umpisahan.
Sige. Tapos, pwede na tayong mag-estimate. Okay. Oo. Oh, So, kasi ang mangyayari, sir, ilang poste ito, ilang ganito. kumbaga yung magiging submission namin sa sa susunod, kaya Lunes ba kaya o kaya Tuesday, parang Tuesday yata yung napag-usapan namin ni Stan tsaka ni Architect. Kasama na doon yung revision tsaka yung estimates. Yung estimates na yan, sir, ang mangyayari yan, change pa rin yan. Ang talagang ipapalo natin is yung approved plans talaga. Kung ano yung approved ng sa OBO, tsaka ano yung approved nyo, yun doon tayo finalize ng estimate natin. Okay, okay ba yun, sir? Oo, okay naman na ako doon. So, okay, thank you. So, yung meron pa bang Ian? Sted, baka meron kang pahabol na tanong. May mga ka? Wala na, sir. Okay na yan. Wala na. Okay. So, Ian, ayos lang yan? Nakaano na? Wala na rin. Wala na. So, Architect. Okay po, sir. So, sa susunod kaya sa Tuesday, Architect, commitment natin kayo dito para din naman Ano na lang naman, konting adjustment na lang dun sa second floor. Opo, yun na naman second floor ang ipapakita natin. Actually yun naman yung ground floor. Wala na akong dito sa ground floor na-address naman na lahat. Okay. Tama. Along the way, meron mga changes yan, sir. I'm sure meron yan. Hindi tayo mawawalan. Tsaka flexible naman kami, sir. Anytime kami pwede matawagan. Oo, tsaka lapit nyo lang, magkalapit lang kay Ian. Babike na niyo Ian dyan, papunta sa inyo. Okay. So, thank you, sir. Meron pa bang mga tanong? Wala na, okay na ako. Okay na po. Mga isang oras na, sir. Na-record ko to, sir. Okay lang. Okay lang. Ano lang naman namin to, sir. Sa YouTube lang naman to i-upload. Hindi. So, thank you. Okay. Thank you din. God bless sa lahat. Sted. Thank you, sir. Thank you, engineer. Bye-bye. Thank you sa lahat, Sir Ian. Salamat, engineer. Thank you din. Thank you sa lahat. Okay, good night. Good night. Ingat.